narito na ang pinakamainit na balita ngayong tanghali. Klase sa ilang lugar sa Metro Manila at mga lalawigan, suspendido dahil sa matinding init ng panahon. Ilang estudyante, nahimatay na. Kalidad ng tubig sa Baseco Beach, patuloy na bumabagsak. Paglangoy, mahigpit pa rin ipinagbabawal. Presensya ng Pilipinas sa Ayungin Shoal dapat palitan sa pagiging sibilyan mula sa military. Ayon kay retired Justice Carpio. Today in Metro, epekto sa daloy ng trapiko ng iniwang hukay sa EDSA, inaasahang magtatagal pa ng hanggang 3 araw. Sa MBC TV correspondents, 3 patay dahil sa pertasi sa Pampanga. Kabuuang kaso sa Central Luzon, umakyat na sa 48. Sa MBC TV Sports, SBP, nakikipag-ugnayan na kay Benny Boatwright para maging naturalized player ng Gilas Pilipinas. At sa Showbiz Spotted, may-mayang trata, sumailalim sa water baptism. Nilinaw na hindi pa tungkol sa kanyang ex-boyfriend ang sinasabing wrong path noong 2021. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, suspendido pa rin ang klase sa ilang lugar sa Metro Manila at mga lalawigan dahil sa matinding init ng panahon. Ilang estudyante na rin ang napaulat na nahimatay sa tindi ng init sa ilang paaralan sa Caloocan at Rizal, isang araw lang matapos ang Holy Week break. Ang buong detalye sa balitang yan, tutukan sa report ni Kyle Bulyas. Sa sobrang init ng panahon, may mga napaulat ng estudyanteng nahihimatay sa gitna ng klase at mga gurong tumataas ang blood pressure. Sa panayam ng DZRH kay Benjo Basas, National Chairman ng Teachers Dignity Coalition, sinabi niyang nasa 3 mag-aaralang nagkolap sa ilang paaralan sa Caloocan at Rizal sa pagbabalik ng klase kahapon. Marami sa amin pinadala ng mga pictures, mga videos, no, na mga teacher na tumaas yung BP, no, pero mga may collapse na mga bata, no, sa kanila nilang mga clinically bawal, nagpapahinga na. So, marami po, no, so mukhang mahirap talaga itong sobrang init po na to. Nag-collapse habang nasa loob ng klase o habang papasok ng klase? Habang nasa klase po, no, meron po tayong mga ganyang ulat po. Oh, marami? At least yung pinadalang picture po sa amin, meron tayong 3. Meron sa Rizal, meron sa Caloocan at isa pa po, no, somewhere. Dahil dito, inirekomenda ng koalisyon sa Department of Education na iklian muna ang oras ng face-to-face classes, magsagawa ng modular at online classes, o kaya naman ay payagan muna ang mga guro at mag-aaral na magsuot ng komportableng damit imbis na isuot ang kanilang mga uniforme. Kaugnay nito, marami ng lugar sa bansa ang nagsuspinde ng face-to-face classes sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan ngayong araw. Kabilang dito ang ilang bahagi ng Negros Occidental, General Santos City, ilang bahagi ng Iloilo at Pangasinan, maging ang Muntinlupa at Quezon City sa Metro Manila. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa kaugnay na balita, dumugo ang ilong ng ilang estudyante sa Albay dahil pa rin sa matinding init ng panahon. Magbabalita si Roel Saldico. Naka-alerto ngayon ang buong puwersa ng MDRRMC sa bayan ng Libon, Albay dahil sa patuloy na pagtaas ng heat index na sa ngayon ay pumapalo na sa 44 degrees Celsius. Ayon sa kay Ian James Siciliano, ang hepe ng MDRRMC sa Libon, kahapon ay 2 estudyante mula sa Libon Central School ang nakaranas ng pagdurugo ng ilong at 15 naman sa guro ang nakaranas ng pananakit ng ulo, 2 umano ng matinding init ng panahon na naranasan sa Bicol Region. Sa ngayong araw na ito ay nagkansila ang LG Libon na walang pasok na sa antas ng elementarya at sekundarya
para maiwasan ang anumang mga nakaramdaman mula naman sa init ng panahon. Nagpaalala naman ang MDRMC sa Libon Albay sa mga residente na ugaling mag-inom ng maraming tubig at mag-ingat na lalo na sa naranasan ngayon ng tagtuyot dito sa naturang bayan. Mula dito sa bayan ng Libon Albay para sa MBC TV Network News, Ruel Saldicot. Sama-sama tayo, Pilipino! Pinaiiwas ng Department of Health ang mga paaralan na magsagawa ng outdoor activities sa katirikan ng araw. Partikular na sa pagitan ng alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon dahil sa matinding init ng panahon. Ayon kay Health ASEC Albert Domingo, makakabuti kung gagawin ang aktibidad ng hindi tatapat sa nabanggit na mga oras kung kailan matindi ang sikat ng araw. Nagbabala si Domingo na delikado sa heat cramps, heat exhaustion, heat stroke at pagkamatay ang mga taong masosobrahan ng exposure sa araw. Bukod sa palagiang pag-inom ng tubig, ipinayo ng opisyal na manatili sa lugar na may magandang bentilasyon, sumilong kahit sa hindi air-conditioned at magsuot ng protective gear gaya ng malalaking sombrero. Magandang tanghali Pilipinas para sa ating weather update ngayong Martes, April 2, 2024. Tulad kahapon, easterlies at ridge of high pressure area pa rin ang umiiral ng weather system sa bansa. Dahil dito, asahan ng maaliwalas at mainit na panahon sa buong bansa. Gayunpaman, hindi pa rin inaalis ang tsansa ng isolated rain showers lalo na sa hapon at gabi na posibleng tumagal mula 30 minutes to 2 hours. Para sa ating heat index warning ngayong araw, naglabas po ng babala ang Pag-asa para sa mga kababayan natin sa Roa City sa Capiz kung saan naitala kahapon ng napakainit na 44 degrees Celsius. Ang init factor na yan ay inaasahang maitatala rin ngayong tanghali. Gayun din bukas kaya wag na pong lumabas ng bahay mula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Samantala, dito naman sa lungsod ng Pasay, partikular sa Ninoy Aquino International Airport, inaasahan ang 42 degrees Celsius na heat index. Ayon po sa Pag-asa, ang heat indices na 42 to 51 degrees Celsius ay delikado at posibleng magdulot ng heat cramps, exhaustion at stroke. Kaya kung kayo po ay babiyahe, siguraduhin magbaon ng tubig, payong at bimpo. Para naman sa ating 3-day weather forecast, dumayo naman tayo sa Metro Davao. Tinataya ng Weather Bureau ang maalinsangang panahon bukas, ngunit mataas ang tsansa ng mga pag-ulan pagsapit ng Huwebes at Biyernes. Habang maglalaro naman ang temperatura mula 24 to 34 degrees Celsius. At lulubog naman ang araw mamayang 6:08 pa rin ng gabi. At yan ang mga pinakahuling balita sa lagay ng panahon ngayong araw. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. Nasunog ang isang residential area sa bahagi ng Barangay Santo Domingo sa lungsod ng Quezon. Ang mga pinakahuling ganap sa nagbabagang balitang yan, ihatid sa atin live ni Val Gonzalez. Val, kumusta ang sunog? Edwin, sumitin ang babaeng operations manager ng kumpanyang gumagawa ng dog food at iba pang mga dog product. Matapos tupukin na po yung tawang palapag na struktura sa number 88 Simon Street, Santo Domingo, Quezon City. Yari sa light materials ang lumang bahay na nasa malaking compound kaya mabilis na kumalat ang apoy. Wala pang 20 minutos ay agad itinaas sa second na lamang sunog bandang alas 10:04 ng umaga. Ayon sa empleyado ng KP International Group na si G. Mark Kahilig, nagsisilbi na lamang natulugan ng mga empleyadong lugar dahil nasa kabilang bahagi na ng Simon Street ang kanilang production area maging ng kanilang opisina. Sabi ni Kahilig, napasugod ang kanilang operations manager matapos malaman na may sunog at may kinuha ito na importanteng bagay. Pero dahil sa bilis ng pangyayari, inabutan ng paglaki ng apoy ang ayaw ng pangalan ng manager kaya't mula sa second floor ay tumalon ito para makababa. Agad isinugod sa orthopedic hospital ang biktima na nagtamuran niya sugat sa kanyang hita. Malapit lamang itong lugar na nasunog sa Philippine Orthopedic Hospital. Isa ring volunteer fireman ang inasistihan ng mga paramedics ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office dahil sa suffocation. Nadamay din at bahagyang nasunog ang dalawang sasakyan na pagmamay-ari ng kumpanya. Sa ngayon ay under control at hindi pa rin dinideklarang fire out ang sunog na umabot sa ikalawang alarma.
Inaalam pa ng Bureau of Fire Protection kung anong pinagmulan, ganun din kung magkano ang halaga ng pinsala na sunog na umabot na sa ikalawang alarma. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH ako naman, Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayong Pilipino. Maraming salamat. Nagbabalita ng live mula sa Quezon City, si Val Gonzales. Nanindigan si dating Agriculture Secretary Attorney John Castraciones na dumaan sa legal na proseso ang iginawad na Certificate of Land Ownership Award o CLOA sa ilang katutubong ati sa Boracay. Depensa pa nito, imposibleng may claimant ang naturang lupa dahil pagmamayari ito ng gobyerno. Narito ang aking ulat. Nanindigan si dating Agriculture Secretary Attorney John Castraciones na dumaan sa legal na proseso ang ibinigay na Certificate of Land Ownership Award o CLOA sa mga katutubong ati sa Boracay. Matatandaan din noong 2018, ibinigay mismo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang CLOA sa mga katutubong ati kung saan sakop nito ang mahigit 3 ektarya ng lupain. Samantala paliwanag ni Castraciones, bago maigawad ang isang CLOA, dumadaan muna ito sa maraming proseso at kinakailangang pumasa sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Depensa naman ng dating kalihim sa pahayag ng Department of Agrarian Reform na may claimant ng lupa sa Boracay, hindi raw ito posible dahil pagmamayari ng gobyerno ang lupain dito maliban na lamang sa tinatawag na derivative lands. Yung mga properties lang na pwedeng angkinin ng iba, yung mga nakalusot through judicial titling, mga derivative lands na lang yan eh. And most of these lands, which are now being claimed by other people, are still government-owned lands. Kaya, well, mahirap kasi pag-usapan yan kung hindi mo specifically pinpoint yung mga lupa na yan. But basically, ang sinasabi natin dito is yung mga lupa na naipamigay during the time of President Duterte were legitimately transferred to the recipients, because it has underwent a process. Nitong nakaraang linggo, pinalayas ng mga gwardya ang 3 pamilyang ati sa isang compound sa Boracay at naglagay ng mga iyerong barikada sa paligid. Nakulong sa loob ng compound ang ilang menor de edad na ati. Sabi ng mga nagpaalis sa mga katutubo, mula raw kasi ito sa utos ng DAR na kansilahin ang kanilang CLOA. Ayon sa abogado ng mga katutubong ati na si Attorney Daniel Dinopol, wala raw silang natanggap na final order mula sa DAR mula nang ibasura ang kanilang motion for reconsideration matapos payagan ng DAR Regional Office ang application for cancellation of CLOA ng claimant ng lupa na si Digna Elizabeth Ventura. Git pa niya, hindi ang mga security guard ang mag-iimplementa dapat ng kanselasyon ng CLOA at walang ibang pwedeng magpaalis sa mga katutubong ati kundi ang DAR mismo. Para sa MBC TV Network News, ito si Pamela Adriano. Sama-sama tayo, Pilipino. Mahigpit pa rin ipinagbabawal ng Department of Environment and Natural Resources ang paglangoy sa Baseco Beach dahil sa patuloy na pagbagsak ng kalidad ng tubig sa lugar. Ang mga detalye tutukan sa report ni Arnold Herrera. Mahigpit na ipinagbabawal ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang paliligo sa Baseco Beach dahil sa patuloy na pagbagsak ng kalidad ng tubig nito. Sa panayam sa DZRH, mataas na level ng coliform o bakterya na nagmumula sa dumi ng tao at hayop ang itinuturong salarin ni DENR Environmental Management Bureau ni Maropa Regional Director na si Attorney Michael Matias. Po doon sa latest na results namin on March 15, ang average po or ang geo-mean ng fecal coliform po dito sa Baseco Beach ay 50,000 most probable number per 100 ml. Ikukumpara po natin ito sa standard ng DENR ay 100 po per 100 mpm per 100 ml. Paliwanag ni Matias, lumala ang problema dahil sa kakulangan ng maayos na waste disposal, hindi lang ng mga kalapit na establishmento, kundi pati na rin ng mga kabahayan. Dahil dito, patuloy ang pagbabantay ng ahensya kasama ang Laguna Lake Development Authority o LLDA na nakakasakop sa Baseco Beach. Sa katunayan, nakikipag-ugnayan na rin ang DENR sa water concessionaire ng Baseco para sa mas maayos na waste disposal. Matapang
talakayan po natin at kami po ay nakikipag-usap din sa ating mga concessionaires. In that area po, may nilad po and they have programs po para ma-capture po yung mga discharges coming from settlements po within Baseco. Para po yung quality ng water po ay nasasalo. Okay. In fact, may mga programa po tayo sa DNR, Manila Bay Coordinating Office, na nag-put up po sila ng communal septic tank. Paglilinaw pa ni Matias, may pag-asa pa rin naman na muling mapaganda ang kalidad ng tubig sa Baseco Beach, tulad ng matagumpay na Battle for Manila Bay na inilunsad noong 2019. Pero para makamit ito, kailangan ng pagtutulungan ng gobyerno at ng publiko. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa mundo ng basketball, kinumpirma na ng Samahang Basketball ng Pilipinas na nakikipag-ugnayan na ito sa former San Miguel Beermen import na si Benny Boatwright para maglaro sa Gilas, Pilipinas. Ang pahayag ng samahan tutukan sa report na ito. Opisyal nang inanunsyo ng Samahang Basketball ng Pilipinas ang pakikipag-ugnayan nito sa former San Miguel Beermen import na si Benny Boatwright para maging naturalized player sa Gilas, Pilipinas Men's National Basketball Team. Sa isang statement, sinabi ng SBP na nakikipag-ugnayan na sila kay Boatwright para maging bahagi ng future FIBA competitions ng kupunan. Nakitaan ng SBP ng husay ang manlalaro matapos nitong dalhin sa championship ang San Miguel Beermen dahil sa kanyang skills at leadership na pinaniniwala ang swak para sa Philippine basketball. Kasalukuyang naglalaro sa China ang 27 years old na si Boatwright at ayon sa SBP, nagpahayag ito ng kagustuhang bumalik sa PBA dahil sa nabuo nitong strong connection sa bansa. Samantala, tiniyak naman ng samahan na patuloy na magiging naturalized player ng national team si Justin Brownlee bilang bahagi pa rin ng programa ni Coach Tim Cone. Sa aking pagbabalik, pasok na sa Paris Olympics ang kauna-unahang pabato ng Pilipinas sa weightlifting. Kung sino siya, tutok lang sa MBC TV Network News. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. Presensya ng Pilipinas sa Yungin Shoal dapat palitan sa pagiging sibilyan mula sa militar ayon kay retired Justice Antonio Carpio. Gentleman's deal ng Duterte China sa West Philippine Sea hindi na dapat buhayin ayon sa National Security Council. Sa MBC TV Sports, Pinay weightlifter Rose G. Ramos pasok na sa Paris Olympics. At sa Showbiz Spotted, may entrata, sumailalim na sa water baptism. Nilinaw na hindi tungkol sa kanyang ex-boyfriend ang sinasabing wrong path noong 2021. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Hindi na umano dapat buhayin pa ang sinasabing gentleman's deal ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa China patungkol sa kung paano palakarin ang West Philippine Sea. Ayon kay National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya, hindi gaya sa Administrasyong Duterte, ang diskarte ni Pangulong Bongbong Marcos ay naglalayong ipagtanggol ang bansa mula sa mga banta, gayon din ang pagpapahalaga sa interes ng mga Pilipino. Ang iba pang detalye, alamin sa ulat na ito. Naniniwala ang National Security Council na hindi na dapat buhayin pa ang inilutang ni former presidential spokesman Attorney Harry Roque na gentleman's agreement sa pagitan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang pamahalaan ng China. Ayon kay NSC Assistant Director General Jonathan Malaya, naiiba ang diskarte ni Pangulong Bongbong Marcos sa West Philippine Sea, partikular na sa isyu ng BRP Sierra Madre sa Yungin Shoal. Sa isang pahayag, sinabi ni Malaya, suportado ng taong bayan ang taktika ni Marcos. Patunay ng ilang survey kung saan lumitaw, mayorya sa mga Pilipino ang gustong ipagtanggol ang bansa sa mga banta. Kahapon sa DZRH Damdaming Bayan, nagbabala si Roque na maaring mawala sa Pilipinas ang Yungin Shoal kapag nanatili ang PBBM administration sa paggawa ng ikaiinit ng ulo ng China. Samantala sa usapin ng countermeasures na binabangit ni PBBM kontra sa pambubuli ng nasabing bansa, binanggit ni Malaya na hindi ito sa sentro lamang sa usaping militar. Pinawi ng tagapagsalita ng National Task Force for the West Philippine Sea ang pangambang baka pagsiklaban ito ng gera.
dahil opsyon pa rin umano ng administrasyon ng diplomasya. Isa nga sa mga sinasabing solusyon ng Marcos Jr. administration ang bagong kautusan ng presidente sa pagpapalakas ng maritime domain awareness ng mamamayan. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa. Sama-sama tayo, Pilipino. Pinabulaanan ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na may gentleman's agreement si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang China. Ayon kay Panelo, kinausap niya si Duterte tungkol dito at sinabi umano ng dating Pangulo na wala siyang anumang kasunduan kay Chinese President Xi Jinping. Sinabi ni Panelo na gawa-gawa lang ang nasabing kasunduan ng taong gusto ng publicity para sa kanyang sarili. Nanindigan si Panelo na ipinaglaban ni Duterte ang soberanya ng bansa sa West Philippine Sea at mismong ito ang nagdala ng usapin sa Chinese President. Dapat gawing sibilyan ang presensya ng Pilipinas sa Ayungin Shoal mula sa pagiging militar. Ayon kay retired Associate Justice Antonio Carpio, may tuturing na military presence ang warship ng BRP Sierra Madre na kasalukuyang nakaangkla sa Ayungin Shoal. Kung bakit ito kinakailangang gawing sibilyan, alamin sa report ni Nicole Lopez. Kinontra ni dating Senior Associate Justice Antonio Carpio ang pahayag ni dating Presidential Spokesman Attorney Harry Roque na pinatatanggal umano niya ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Paliwanag ni Carpio sa DZRH, wala raw siyang sinabing alisin kundi i-convert lamang ang BRP Sierra Madre sa civilian structure. Ayon kay Carpio, batay sa desisyon ng International Tribunal, maituturing na military presence ang warship na BRP Sierra Madre na nakaangkla ngayon sa Ayungin Shoal, maging ang mga ginagawang resupply mission dito ng Pilipinas. Ang suggestion ko, to convert our presence from military to non-military. Magtayo tayo doon ng lighthouse at saka Marine Research Center. Hindi ako nagsabi na umalis tayo doon. Sabi ko, i-convert yung presence natin from military to non-military. Pag lighthouse yan, operated by the Coast Guard, non-military yan kasi civilian agency ang Coast Guard. Magtayo tayo ng Marine Research Center doon, manned by the UP Marine Science Institute, civilian din yan. Ang rason dyan, kasi that is our EEZ, no? Part of our EEZ. Pag EEZ natin, we have the exclusive right to put up Marine Research Center to prevent others from destroying the coral reef. Kaya lang, sinabihan niya ng International Tribunal at ng United Nations Convention on the Law of the Sea na hindi nila jurisdiction ang military activities, kaya't nagbungkahi si Carpio ng conversion. Dagdag pa ni Carpio, iminumungkahi rin niya na dapat personnel ng Philippine Coast Guard ang tumatao sa kanyang sinabing ipapalit na civilian structure sa Ayungin Shoal. Sa ganitong paraan, sinabi ni Carpio, mas magkakaroon ng laban ang Pilipinas sa UNCLOS laban sa China. Oras na mangharas ulit ito sa Ayungin. Para sa MBC TV Network News, ito si Nicole Lopez. Sama-sama tayo, Pilipino. Tinutulan ng ilang senador na alisin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ito ang sanib puwersang tugon ni Senator Risa Hontiveros at Senator Jinggoy Estrada kaugnay sa sinasabing gentleman's agreement noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa China dahil maliban sa walang katotohanan ang sinasabi umanong kasunduan. Ito rin ay bilang pagbigay respeto na rin sa ating mga sundalo. Ang mga detalye ihatid sa atin ni Raymond Dadpaz. Walang dahilan para tanggalin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Ito ang deklarasyon ni Senador Risa Hontiveros at Senador Jinggoy Estrada. Tugon nila ito sa sinasabing gentleman's agreement ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa China. Ayon kay Estrada, walang kasunduan para tanggalin ang BRP Sierra Madre sa panahon ng kanyang ama na si dating Pangulong Joseph Erap Estrada. Pawang haka-haka lamang ang mga ganitong balita. Mismong mga security at defense officials sa pangunguna ni dating Defense Secretary Orly Mercado na nagsilbi sa panahon ng kanyang ama ay pinasisinungalingan ang balitang ito. Git naman ni Senador Hontiveros, dapat lang manatili sa Ayungin Shoal ang BRP Sierra Madre. Ito ay bilang respeto sa sakripisyo ng ating mga sundalo at pagbubuwis ng buhay upang ito ay bantayan,
kasama na ang teritoryo ng bansa. Ang BRP Sierra Madre siyang patunay at palatandaan na ang Ayungin Shoal ay saklaw ng teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Nakailang beses naman nang nagbabala si Senador Amy Marcos na posibleng lumala pa ang tensyon sa West Philippine Sea kapag nakipagmatigasan ang Pilipinas sa China. Mungkahi ng kapatid ng Pangulo, dapat ay patuloy na makipag-usap ang pamahalaan sa China upang marisolba ang gusot sa West Philippine Sea. Matatandaan na ilang beses nang naging biktima ng pambobomba ng tubig mula sa China Coast Guard ang mga barko ng Pilipinas na kasama sa rotation at resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas. Sama-sama tayo, Pilipino. Inaasahang tatagal pa ng hanggang 3 araw ang epekto sa daloy ng trapiko ng mga naiwang hukay sa EDSA. Ito ang pagtaya ng MMDA Acting Chairman si Attorney Don Artes matapos hindi umabot sa itinakdang deadline kahapon. Ang 24 sa 40 roadworks sa kaaba ng EDSA na sinimulan pa noong Holy Week break. Narito ang report. Pinangangambahang magtagal pa ng 2 hanggang 3 araw ang epekto sa traffic ng mga iniwang hukay ng 2 contractors ng Globe Telecom sa kahabaan ng EDSA. Ito ang pagtaya ng Metropolitan Manila Development Authority Acting Chairman Attorney Don Artes matapos madiskubring 24 sa 40 road diggings ng HGC Global Communications Corporation at Arling Corporation. Nitong Semana Santa ang hindi natapos lampas sa April 1 deadline. Ayon kay Artes, nagsasagawa ng assessment ng Department of Public Works and Highways para matukoy kung gaano karami pang butas ang dapat masementuhan makaraang matukoy na maging ang ilang natapos na ay patsi-patsi o hindi maayos ang pagkakayari. Pero dapat na umanong asahan ng mga motoristang mararamdaman sa kalsada ang mga nakatenggang proyekto, lalo't ikinukonsidera ng ahensya at pagsasagawa ng daytime repairs para mapabilis ang pagsasaayos sa mga ito. Bukod dito, maglalagay rin ng traffic enforcers ang MMDA sa mga butas para ma-manage ang traffic sa mga susunod na araw. Papatawan ng multa ang HGC Global Communications Corp at Arling Corporation, 50 mil sa kada butas at kada araw na iiwan itong perwisyo. Hindi bumenta kay Artes ang alibay ng 2 contractor ng Telcom na nagkaroon umano ng issue sa logistics noon pang Biyernes, pero ituloy pa rin ang pagbakbak sa EDSA para sa kanilang fiber optics. Usapan namin, kailangan po maging passable para mag-ease po yung traffic. Yun nga po, nabanggit ng inyong reporter, tama kayo, hindi lang po nung Lunes ang epekto niyan. Dahil sa pagkukumpany po niyan, will take 2 to 3 days pa para patuyuin yung simento at maging fully passable ng maayos. Unang inulat sa DZRH News ang epekto ng naiwang road digging sa mga balik trabaho at balik eskwela pagtapos ng mahabang Holy Week break. Pero kaninang umaga, nasementuhan na ng DPWH ang mga hukay na nagdudulot pa rin ng bahagyang traffic sa motorista dahil sa nakalatag na steel plates. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa. Sama-sama tayo, Pilipino. Walang habas na pinagbabaril ang isang taxi driver sa lungsod ng Malabon kaninang umaga. Bagamat nananatiling palaisipan sa pulisya ang ugat ng krimen, isa ang droga sa mga tinitignang motibo sa pagpaslang sa biktima na 2 buwan pa lamang ang itinatagal ng mamasukan bilang taxi driver. Nagbabalita si Edwin Duque. Onsihan sa droga ang isa sa tinitingnang motibo ngayon ng Malabon Police sa pamamaril sa isang taxi driver sa Malabon City. Hanggang ngayon ay palaisipan pa rin sa panig ng Malabon Police kung ano ang motibo ng pamamaril ng 2 lalaking sakay ng itim na motorsiklo na makailang beses ng pagbabarilin ang biktima sa Potrero, Malabon. Ayon kay Police Colonel J. Baybayan, nakasuot ng black bonnet at gray na jacket ang sospek na malapitang barilin sa leeg ang sospek na si Ricky Casillo Dilag, 44 years old, residente naman ng Antipolo City. Minamaneo ng biktima ang RGB Transport Taxi, isang puting taxi na may plakang DCP 7120 sa bahagi naman ng Industrial Road sa Waling-Waling Road sa Barangay Potrero, Malabon nang maganap ang krimen. Sa initial investigasyon ng PNP, meron manong kasong kinakasangkutan na Republic Act 9165 noong taong 2017.
at 2020 sa Antipolo City ang biktima. Nakakuha din ng 3 plastik ng umanay shabu sa isang clutch bag ng babae sa loob ng kotse. Kabilang na isang timbangan at sachet ng shabu. Ginawa manong front ng illegal na droga ang pagiging taxi driver nito, kung saan ay natuklasan sa text sa kanyang cellphone na may nakikiusap na kung maaari ay pwede maka-score. Ayon sa mga saksi, nakita pa nila ang taxi na sinusundan nito ang 2 sakay ng motorsiklo hanggang sa umalis, pero bumaba ang suspect. Saka nilapitan ang biktima at pinaputukan ng di mababatid na kalibre ng baril sa kanyang ulo at alig. Ayon sa kanyang operator, 2 buwan pa lamang umano sa kanilang biktima, pero hindi nila akalaing nasangkot ito sa illegal na droga. Nagpaalam po umano ito kahapon at nag-iwan pa ng ID sa village dahil meron umano itong susunduing estudyante kung saan ito pinaslang. Para sa MBC TV Network News, ako si Edwin Duque, sama-sama tayo Pilipino. Last Easter Sunday, sumailalim ang singer-actress na si Maymay Entrata sa water baptism. Ang ama kabugera hitmaker nagbalik tanaw sa kanyang mga pinagdaanan. Narito ang aking report. Sumailalim sa water baptism ang singer-actress na si Maymay Entrata. Sa isang Instagram post, nagtapat ang Pinoy Big Brother winner sa mga pinagdaanan hanggang sa muling magbalik loob. Paglalahad ni Maymay, nagsimula siyang maging Christian noong 2015, ngunit aminadong na lost ng pasukin ng industriya ng showbiz. Makalipas ang 4 na taon, muli raw itong naging aktibo sa kanilang church. Pero year 2021, inamin ni Maymay na muli na naman siyang nagkamali ng tinatahak na landas. Ang revelation na ito ng ama kabugera singer, tila agad namang iniugnay ng fans sa kanyang non-showbiz ex-boyfriend na si Aaron Haskell. Pero si Maymay agad nilinaw na hindi ang kanyang foreigner ex ang tinutukoy sa post na I took a wrong path again noong 2021. Paliwanag nito, kanyang past trauma ang pinatutungkulan dahil daw kasi rito ay nagawa niyang masaktan ng iba, maging ang mga taong mahal niya. Sa huli, nakiusap si Maymay to be kind, lalo na raw sa kanyang naging dating kasintahan. 2022 nang isinapubliko ng aktres ang kanilang long-distance relationship ni Aaron na based in Canada. Pero nito lang Marso, umugong ang espekulasyong hiwalay na ang dalawa matapos mapansin ng netizens na hindi na nila fina-follow sa social media ang isa't isa. At sa aking pagbabalik sa unang pagkakataon, aktres na si Catherine Bernardo nag-open up tungkol sa kanyang moving on journey. Manatiling nakatutok dito lang sa MBC TV Network News. BRB! Narito pa ang mga balitang dapat ninyong abangan. Pangulong Bongbong Marcos bumuo ng Interagency Committee na tututok sa right-of-way sa mga railway project. Sa MBC TV Correspondents, 3 patay dahil sa pertussis sa Pampanga. Kabuuang kaso sa Central Luzon umakyat na sa halos 50. Sa MBC TV Sports, Pinay weightlifter Rose G. Ramos pasok na sa Paris Olympics. Sa Showbiz Spotted, Catherine Bernardo sinabing okay at healed na matapos ang kanilang hiwalayan ni Daniel Padilla. May mga pahayag naman tungkol sa pagpapatawad. At sa Alamin na This, mga paalala ng Department of Health para makaiwas sa heat stroke. Alamin, lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Bumuo si Pangulong Bongbong Marcos ng Interagency Committee na tututok sa issue ng right-of-way sa mga nakalatag na railway projects ng administrasyon. Ito ay upang mapabilis ang proseso ng pagkuha ng lupa na kinakailangan para makumpleto ang mga naturang proyekto. Ang mga detalye sa report ni Leth Narciso. Gustong pabilisin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang implementasyon ng lahat ng railway projects sa Pilipinas. Kaya naman lumikha ang Pangulo ng isang Interagency Committee for Right-of-Way Activities para sa National Railway Projects. Nakasaad sa Administrative Order No. 19 na ang Interagency Committee ang mag-aaral at gagawa ng epesyenteng mekanismo para mapadali ang proseso ng land acquisition o pagbili ng mga lupa na kinakailangan para sa railway projects.
Batay sa kautusan, kabilang sa kapangyarihan at mga tungkulin ng komite ang pag-coordinate ng mga polisiya at proyekto, pagbuo ng mga polisiya at programa, at pagtukoy ng angkop ng mga serbisyo at programang may kaugnayan sa land acquisition gaya ng livelihood, income restoration at resettlement. Tutukuyin rin ito ang kasalukuyang mga polisiya, kasunduan, kontrata at iba pang arrangements na epektibo sa implementasyon ng mga proyektong release. Magsisilbing chairperson ng Interagency Committee ang kalihim ng Department of Transportation, katuwang ang kalihim ng Department of Human Settlements and Urban Development. Para sa MBC TV Network News, ito si Leth Narciso. Sama-sama tayo, Pilipino. Tiniyak ng Kamara kanilang suporta sa bagong hepe ng Philippine National Police na si General Romel Francisco Marbil. Pakinggan natin ang report ni Milky Rigunan. Ipinabot ng ilang mambabatas ang pagbati kay Police General Romel Francisco Marbil sa pagkakatalaga nito bilang bagong hepe ng Philippine National Police. Ayon kay House Minority Leader Marcelino Libanan, ang pagsisikap at dedikasyon ni Marbil sa paglilingkod sa bayan ay magsisilbing inspirasyon sa lahat na mga kawani ng PNP. Umaasa si Libanan na patuloy na ipakikita ni Marbil ang integridad, katapatan, kahusayan at patas na pagtrato sa lahat sa kanyang bagong tungkulin. Minsan nang nagsilbi si Marbil bilang dating Regional Director ng Eastern Visayas na sumasakop sa Samar, Leyte, Biliran at Eastern Samar na kinakatawan ni Libanan. Welcome din para kay Iloilo City Representative Julian Baronda ang pag-30 PNP Chief ni Marbil. Sabi ni Baronda, makakaasa si Marbil ng suporta mula sa mga mambabatas para maipatupad ang mga programa para lubos na mapagsilbihan at mabigyan ng proteksyon ng pambansang pulisya ang mga mamamayan. Binati rin ni Deputy Majority Leader at TGP Party List Representative Jose Bong Teves si Marbil sa kanyang bagong promosyon. Si Teves at Marbil ay kapwa-miyembro ng fraternity group na Tau Gamma Pi. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Rigunan. Sama-sama tayo, Pilipino. Binuo ni Pangulong Bongbong Marcos ang isang council para sa pag-host ng Pilipinas sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN para sa taong 2026. Pamumuno nito ni Executive Secretary Lucas Bersamin, katuwang ang 3 pang Vice Chairpersons. Kung sino-sino pa ang ibang miyembro ng konseho, alamin sa aking ulat. Pinaghahandaan na ng gobyerno ang pag-host ng Pilipinas sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit Meetings para sa 2026. Bumuo na si Pangulong Bongbong Marcos ng isang konseho para sa pag-oorganisa nito. Sa Administrative Order No. 17, nakasaad na ang ASEAN National Organizing Council ang naatasan para mag-facilitate ng pagpaplano, implementasyon at pagmamonitor ng mga programa, mga aktibidad at proyekto para sa 2026 ASEAN meetings. Itinalagang chairman ng konseho si Executive Secretary Lucas Bersamin at sa ilalim nito ang 3 vice chairpersons. Ilan sa mga council member, sina Interior Secretary Benhur Abalos, Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., Public Works Secretary Manuel Bonoan at Transportation Secretary Jaime Bautista. Ang napiling chief executives ng mga lokal na pamahalaan ay maaari ring imbitahan bilang special members ng konseho. Inaasahang maibibigay ng National Organizing Council ang master plan para sa ASEAN 2026, kabilang narito ang estimated budget at communication mechanisms para maaprubahan ng Pangulo. Para sa MBC TV Network News, ito si Pamela Adriano. Sama-sama tayo, Pilipino. Tatlo na ang napaulat na nasawi dahil sa sakit na pertussis sa lalawigan ng Pampanga, habang umakyat naman sa 48 ang kabuuang kaso nito sa buong Central Luzon. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa mga probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group.
Balita mula sa Central Luzon, mula sa 12 kaso ng pertussis o ang whooping cough sa Pampanga, 3 na ang namamatay habang sa buong Region 3 ay may 48 kaso ng pertussis. Ayon kay Pampanga Board Member Mylene Pineda Cayabyab, ay iba yung ipag-iingat ngayon at paalala ang kanilang binibigay sa mga mamamayan. Ayon sa DOH ay nakakahawa ang bakterya ng whooping cough o ang pertussis. Sa bawat pagtama nito, matinding ubo at lagnat ang nararanasan makalipas ang 10 araw na exposure nito mula sa may sakit. Payo ni Board Member Cayabyab na huwag muna at iwasan ang exposure ng mga bata para maiwasang mahawa dahil karamihan sa mga nahahawa nito ay mga kabataan. At kung may sintomas na nakikita ay iwasan ng ilabas ang mga bata at agad magpakonsulta sa doktor. Pinaghahandaan na rin ng provincial government kung sakaling lumala ang sitwasyon. Para sa MBC TV Network News, ito si RH25, Grace Sansano. Sama-sama tayo, Pilipino. Patay na matagpuan ng isang government employee sa loob ng kanyang bahay matapos nagpatiwakal sa Purok 21, Manggahan, Barangay 76-A, Davao City. Kinilala ang biktima na si Imelda, 53 anyos, may asawa at empleyado ng gobyerno. Ayon sa report ng San Pedro PNP, nakatanggap ng tawag ang pamangkin mula sa anak na babae ng biktima na puntahan ang bahay ng kanyang ina para alamin ang sitwasyon. Sa pagpasok ng pamangkin, natagpuan na lang niya na nagpatiwakal ang biktima gamit ang shawl scarf. Kaya tumawag kagad siya sa 911. Sa pagresponde ng 911 ambulance sa SA05, sinubukan pa nilang iligtas ang biktima, ngunit idiniklara sa attending physician na si Dr. Domingo na patay na ang biktima alas 10:01 ng gabi. Samantala, wala naman nakitang foul play ang mga kapulisan sa nasabing insidente. Sa ngayon, nagpatuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad patungkol sa nasabing insidente. Para sa MBC TV Network News, ito si June Soter. Sama-sama tayo, Pilipino! Umabot sa 7 drowning incident ang naitala sa lalawigan ng Pangasinan sa paggunita ng Semana Santa. Ayon kay Police Captain Renan de la Cruz, ang tagapagsalita ng PPO. Karamihan umano sa mga insidenteng naitala nalunod sa ilog at hindi sa dagat na nauna nang ipinagbabawal ng mga lokal na pamahalaan dahil na rin sumaigting na pagbabantay sa hanay ng kapulisan at pakikipag-ugnayan sa Pangasinan Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRMO, Department of Public Works and Highway at ng publiko na panatili ang kaayusan at seguridad sa lalawigan sa panahon ng Semana Santa sa kabila ng pagdagsa ng maraming mga bisita sa mga pook pasyanan. Sa kabuuan niya manageable ang naging pagdaraos ng Semana Santa sa Pangasinan. Dagdag pa ni De La Cruz na nananatili pa rin naka-heightened alert na status ang hanay ng kapulisan sa lalawigan dahil na rin sa nalalapit na selebrasyon ng Pistay Dayat 2024 sa Mayo 1. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo. Sama-sama tayo, Pilipino. Mga step-by-step na dapat malaman mo sa #AlaminNaDes. Ngayong nararanasan na sa bansa ang warm and dry season o mas tinatawag nating summer, mas tumindi ang init lalo sa tanghali at hapon. Kaya naman paalala ng mga eksperto, gayon din ng Department of Health, laging tandaan ang mga pag-iingat na dapat gawin para makaiwas sa mga sakit lalo na sa heat stroke. Kung ano-ano yan, alamin na this sa report na ito. Mga step-by-step na dapat malaman mo sa #AlaminNaDes. Madalas maranasan tuwing panahon ng tag-init o summer season sa bansa ay ang heat exhaustion. At paalala ng Department of Health, ito ay maaaring lumala at maging heat stroke lalo kung hindi malulunasan. Kaya naman may ilang paalala ang DOH sa mga pag-iingat na dapat gawin para makaiwas sa heat stroke ngayong nalalapit na naman ang summer season. Limitahan lamang ang pananatili sa labas ng bahay. Inirerekomenda na lumabas lamang kapag hindi natirik ang araw. Ugaliing uminom ng maraming tubig. 8 baso nito kada araw ang kailangan ng ating katawan ayon sa DOH. Hanggat maaari ay magsuot lamang ng maninipis at maluwag na damit at light-colored clothes. Iwasan ang pag-inom ng mga inuming may caffeine tulad ng kape at tsaa. Paalala na ang heat stroke ay isang medical emergency. Kung may mga senyales na ang isang tao ay nakakaranas nito, dapat ay mailipat ito sa malilim na lugar o maipasok na sa loob ng bahay. Ngayong #AlamNaDes, dapat i-share na des.
naman ang weightlifting. Isang pambato na naman mula sa Pilipinas ang nakasecure ng ticket para sa 2024 Paris Olympics. Yan ay walang iba kundi ang kauna-unahang Pinay weightlifter na sasabak sa Paris Games ngayong taon na si Rose G. Ramos. Ang iba pang mga detalye sa report na ito. Pasok na sa paparating na 2024 Paris Olympics ang Pinay weightlifter na si Rose G. Ramos matapos nitong pangunahan ng women's 49 kg sa Group B division na ginanap sa IWF World Cup sa Phuket, Thailand. Ang 20-year-old Pinay athlete ang kauna-unahang weightlifter mula sa Pilipinas na nakasecure ng spot sa Paris Olympics at ang ikapitong atletang irerepresenta ang bansa sa nasabing prestihiyosong sports event. Nagpakitang gilas si Ramos sa qualifiers capturing 87 kg in snatch at 103 kg naman sa clean and jerk para sa total score na 190 kg. Bago ito, ilang medals nang nakuha ni Ramos sa ilang regional at continental events, kabilang na ang gold noong 2022 at 2023 editions ng Asian Junior Championships. Nasungkit din ito ang bronze medal sa Southeast Asian Games taong 2021. Sasamahan ni Ramos na siyang pinsan ni Olympic gold medalist Heidelin Diaz ang iba pang qualified Filipino athletes na sina EJ Obiena, Carlos Yulo, Alea Finnegan, Yumir Marshall, Nesty Petesio at Ira Villegas para irepresenta ang Pilipinas. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borjas, sama-sama tayo, Pilipino. Catherine is on fire! Bumida ang fierce look ng aktres na si Catherine Bernardo sa self-love issue ng isang magazine. Dito, naging matapang ang A Very Good Girl star sa paglalahad tungkol sa kanyang mga pinagdaanan noong humarap sa breakup, gayon din ang kanyang pananaw pagdating sa pagpapatawad. Narito ang aking report. Sa unang pagkakataon, nag-open up ang aktres na si Catherine Bernardo sa kanyang moving on journey matapos ang kanilang hiwalayan ni Daniel Padilla noong nakaraang taon. Sa self-love issue ng isang magazine kung saan ito bumida bilang cover girl, inilahad ni Kat na nagsilbing New January para sa kanyang buwan ng Pebrero dahil dito niya raw nadama na tapos na. Kumbaga kanya raw masasabing okay at healed na siya. Pagbabahagi pa ng A Very Good Girl star, bagamat hindi naging madali ang mga pinagdaanan, hindi niya hinayaang maapektuhan ng kanilang breakup ang trabaho. Nakatulong din daw sa kanyang pagbangon ng mag-focus sa bright side, gaya na lang ang dumarating na blessings at mga taong nanatili sa kanyang tabi. Ayaw din daw kasi nitong makita siya ng iba bilang victim o kaawaan siya dahil sa nangyari. Nang matanong naman ito tungkol sa pagpapatawad, naging matapat ito nang sabihing, I don't know. Para sa aktres, masyadong malalim ang salitang forgiveness. Maaari naman daw patawarin ng mga taong karapat-dapat, pero hindi niya ibig sabihin na kapag napatawad niya ng isang tao ay kailangan pa nitong manatili sa kanyang buhay o pahihintulutan pa niyang bumalik. Kung matatandaan, noong nakaraang taon, gabi ng November 30, ginulat ng katniyalang publiko nang ianunsyong nagdesisyon na silang wakasan ang kanilang 11 taong relasyon. Nitong March 26, ipinagdiwang ni Catherine ang kanyang ika-28 kaarawan sa pamamagitan ng isang yacht party na kanyang inilarawan bilang happiest birthday to date. Para sa MBC TV Network News, ito po ang inyong showbiz angel, Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino. Balik sa inyo, Pam, Edniel. Maraming salamat, Showbiz Angel, at kanina kay Matchpoint Billy. Yan ako, ang mga nakalap naming balita ngayong araw ng Martes. Ito po si Edniel Parusa. At ito naman si Pamela Adriano. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Miyerkules, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ng boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Sama-sama tayo, Pilipino.